Hanggang verse 13, ganito po ang sinasabi, 26 verse 6 to 13. Matthew chapter 26, sa Tagalog, mga kapatid, verse 6, nang nasa Betanya nga si Jesus sa bahay ni Simon na kitungin. Verse 7, ay lumapit sa kanya isang babae na may dalang isang isidlang alabastro ng ungwento na lupahang mahalaga at binuhos sa kanyang ulo, samantalang siya ay nakaupo sa pagkain. Verse 8, natapwat nang makita ito ng mga lagad ay nangagagalit sila na nagsasabi, ano ang layo ng pag-aksiyang ito? Verse 9, sapagkat ito ay may pagbibili sa malaking halaga at may bibigay sa mga dukha. Verse 10, natapwat nang mahalata ito ni Jesus ay sinabi sa kanila, bakit ninyo pinabagabag ang babae? Sapagkat gumawa siya sa akin ng mabuting gawa. Verse 11, sapagkat laging na nasa inyo madukha, natapwat ako'y hindi laging nasa inyo. Verse 12, natapwat sa pagbubuhos niya nitong ingwento sa aking katawan, ay ginawa niya ito upang ihanda ako sa aking paglilibing. Verse 13, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang manghelyong ito, sa buong sanlibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-alaala sa kanya. Sa English po, sa verse 13, verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her. Sa Proverbs chapter 10, hindi ko natin babasahin mga kapatid ang Proverbs chapter 10 verse 7. Sa lumang tipan, praise God, ito ko po kukunin yung pamagat ng mensahe na aking natalhin sa inyo sa umagang ito. 10 verse 7 ng Proverbs. Nakita na ninyo mga kapatid? Amen. Sa Tagalog, verse 7, ang alaala sa ganap ay pinagpapala, ngunit ang pangalan ng masama ay mapaparang. Ang alaala sa ganap ay pinagpapala. The memory of the just is blessed, but the name of the wicked shall rot. Today, I'd like to preach to you, brothers and sisters, the topic entitled, The Memory of the Just is Blessed. Pagkit po tayo. Proverbs, ang alaala, amen, ng ganap ay pinagpala. The memory of the just is blessed. Pag tayo pupunta ng sementeryo, mga kapatid, makikita po natin doon, in the loving memory of. In the loving memory of. Yun po yung nakikita natin doon. Bilang pag-alaala at bilang mahal na pag-alaala sa kamatayan, paggunita. Amen. Sa kamatayan, ni ganito, ni ganyan, mga kapatid. Amen. Sa mundong ito, sineselebrate natin ang kamatayan ng ating mga bayani, ang kamatayan ng ating mga dating presidente. Praise God. Amen. Pero wala yata nag-celebrate, mga kapatid, sa kamatayan ni Jesus Christ. Sa kamatayan ni Jesus Christ. At wala yata nag-celebrate ng ganon. Dapat meron din isang araw na holiday, amen, na yun yung kamatayan ni Jesus Christ. Dahil yun po yung pinakamahalaga, mga kapatid, na kamatayan sa lahat ng kamatayan. Amen. Na ang Diyos na nagkatawang tao ay namatay po yung kanyang katawang tao. Hindi po namatay yung Diyos, kundi namatay yung kanyang katawang tao para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At para magkaroon tayo ng bagong pag-asa, mga kapatid, may balik ang ating bagong relasyon. Yung nawala po nating relasyon sa Diyos ay may balik sa pamagitan ng kamatayan ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ano mga araw yun, mga kapatid? Kasi pagka dumating yung araw na yung Pastor Raymond, pabasa eh. Napabasa sila, no? Biyernes Santo, bawal kumain ng karne, ganoon. Kaya dapat walang karne ngayon. Tumatayin yung Pastor dyan. Antayin niyan dahil. Dapat puro gulay. Gulay at prutas, mga kapatid. Hindi masama na alalahanin po ang kamatayan. Sa katotohanan, praise God, ang alaala ng matuwid ay pinagpala, mga kapatid. Pinagpapala po, pinagpala ng Diyos ang alaala ng isang taong ganap, ng isang taong matuwid. Na sabi po ng Psalms 112 verse 6, sapagkat siya ay hindi makikilos magpakailanman. Ang matuwid ay maalaala walang hanggan.
kundi hindi ito ang wakas, kundi ito ang simula na patuloy nating maalaala ang kamatayan ng ating minamahal na si Pastor Julian. Sapagat kung wala siya, mga kapatid, nasaan kaya tayo ngayon? Maaaring tayo ay nandyan pa rin. Amen. Sa pagkakasala, nagpapatuloy tayo sa pagkakasala at hindi natin narating ang katotohanan. Kung wala ang taong ito na laging nananalangin, nagpapagal para sa ating mga kaluluwa, mga kapatid, nasaan tayo? Amen. Baka maaaring patay na rin tayo at hindi na tayo naaalala dahil marami mga taong mga hindi matuwid ang nakalimutan na, mga kapatid. Hindi na po naalala hanggang ngayon yung mga taong hindi matuwid. Subalit yung mga tao na patuloy na gumagawa ng katuwiran at gumaganap po ng kalooban ng Diyos, hindi na mamatay ang kanilang alaala. Amen. Sa presensya ng Diyos at hanggang dito sa lupa. Amen. Ang papuri sa Diyos ay nanatili magpakailanman. Hallelujah. Everybody say amen. Amen. Ang nananatili po magpakailanman ang alaala sa mga taong matutuwid. Ang Hebrew chapter 11, punong-puno. Punong-puno. Mula kay Adan hanggang sa ating panahon, nananatili po yung mga bayani ng pananampalataya na ating naalala kung paano sila naglingkod sa Diyos, kung paano nila binigay ang kanilang buhay, pinagdaanan ng sari-sari mga pagsubok, problema sa buhay, mga kapatid. Nalagpasan po nila lahat ng mga bagay na yan at nagpakita sila ng mabuting halimbawa sa atin kung paano tayo magiging matapat at matuwid sa harapan ng Diyos. Yun po yung magandang pag-alaala na hindi natin makakalimutan sa ating buhay. Yes. Everybody say amen. Amen. Ano po ba yung mga magandang bagay na naalala natin kay Pastor Julian? Di ba yung mga sakripisyo niya? Sipin nyo, isang taong hindi po kumpleto. Eh, kasi physically defect, mga kapatid. Yung kanyang paa. Pero, matapat na naglilingkod sa Diyos. Nag-evangelism, inakit ang bundok, mga kapatid, naalala ko, punta kami ng San Agustin, Bautista. Di siya makatawid sa ilog. Kami, matawid kami sa ilog. Sumasakay siya ng kalabaw, mga kapatid, para makapunta lang ng krusada. No? May paraan. Laging may paraan para maka-attend lang ng krusada. Bakit? Dahil sa pagmamahal sa kaluluwa. Hallelujah. Hindi na natin naalala yung dati na siya ay grabing uminom ng alak. Dati masama ang buhay niya. Amen. Ang ating naalala ngayon ay yung bagong buhay doon. Na nagkaroon siya ng magandang buhay at naging makakaroon siya ng salita ng Panginoon at marami siyang naitayong mga simbahan. At mula sa kanya, marami mga pastor, mga kapatid, ang lumitaw. Amen. Na kahit patay na si Pastor Julian, nabuhay siya sa mundong ito na hindi mayaman, mga kapatid. Hindi ka nakatikim ng kotse. Hindi nakatikim ng sariling bahay. Hindi nagkaroon ng sariling bahay. Amen. Namatay siya na merong dangal, mga kapatid, dahil kailanman hindi po siya nagnakaw. Amen. Hindi siya nagkurakot. Amen. Nabuhay siya ng simple sa mundong ito. Praise God. Na nagtayo siya ng mga simbahan at nagkaroon ng marami mga pastor. Amen. Na nag-aakay ng kaluluwa dahil sa kanya. Kaya kahit patay na si Pastor Julian, mga kapatid, buhay na buhay pa rin yung kanyang espiritu. Sa bawat kaluluwa na Pastor Julian. Diba pinagpala yung kanyang alaala? Patay na siya, pero yung kanyang espiritu, buhay pa rin. Hanggang nandiyan si Pastor Ruel Tolentino, lahat ng mga Tolentino pastor, pati Coronel na pastor, mga kapatid, pati General na pastor. Amen, praise God. Hanggang nandiyan sila, buhay na buhay yung espiritu ni Pastor Ruel. Dahil yung mga kaluluwa na lumalapit sa Diyos, malaking pagpapala yan na hindi mo kayang bayaran, mga kapatid. Pagsama-samahin mo man lahat ng kayamanan sa mundong ito, hindi mo kayang bayaran doon sa mga kaluluwang yan. Amen, na maaakay, maliligtas, dahilan sa pangangaral. Amen, ni Pastor Julian. Palakpakan po natin Panginoon. O hindi ba pinagpala yung kanyang alaala? Pinagpala.
kasi patay na siya, hanggang ngayon, nakakaakay pa rin ng kaluluwa. Yung kanyang alaala, yung mga naiwan niya. Sa Biblia, mga kapatid, mabasa po natin yung pangyayari sa buhay ng isang babae. Matthew chapter 26, yung binasa po natin. Yung alaala po ng babaeng ito. Buksan ninyo, ilagay niyo yung Bible niyo sa Matthew 26 para makita po ninyo ang mga kapatid. Na yung babaeng ito ay lumapit po sa ating Panginoong Yesus na meron po siyang daladalang box ng pabango. Alabaster box. Na yung pabango na yon ay mahal na ang sabi ng mga komentary, mga kapatid, yung kinuwenta nila, umabot sa panahon natin, ay milyon yung halaga ng pabango. Bakit? Kasi alam po ninyo, noong unang panahon, ang paggawa ng pabango ay masyadong maselan at napakahirap na kinakatas po nila yung mga bulaklak. Doon nila kinukuha yung paggawa ng pabango. Na hindi tulad sa panahon po natin ngayon, ang dami mga pabango na peke, imitation. No, meron nga mga pabango niya, 10 piso lang eh. Pero pag binusong sa katawan mo, hindi ka babango, babaho pa. Hindi mga pabango ngayon. Pero yung pabango sa panahon nila, talagang napakamahal. Na makikita natin, amen, na yung papamong yun ay maaaring kinita ng babae sa masamang pamamaraan. Dahil yung babae nito ay masama. Masama siya, mga kapatid. Hindi siya mabuting babae nung nabubuhay siya. Pero nung nakita niya ang Panginoon, sabi po sa verse 7, lumapit yung babae na may dalang isang sisidlang alabastro ng ungguento na lumahang mahalaga at ibinuhos sa ulo ng Panginoon. Binuhos. Kayo po ba nagregalo mga kapatid sa pabango? Subukan naman natin magregalo ng pabango. Pag nagregalo ka ba, isang malaki pabango, bubuhos mo sa regaluhan. Ano nangyari mga kapatid? Nung makita ng mga alaga, mga believer, hindi po ang believer yung nakakita, ang mga believer, minsan nakakalungkot, no? Yung mga believer pa ang malalakas mag-criticize, yung mga believer pa ang manireklamo, ay yung mga believer pa, mga kapatid, ang hindi nakakaintindi at nakakaunawa. Yan ang malungkot. Ano yung po malungkot? May tao na lalapit sa Diyos at sometimes yung believer pa, yung mananampalataya pa, ang nagiging problema. Doon sa tao na lumalapit sa Diyos. Yan po ang malungkot minsan. Sabi po ng alagad, mga kapatid, nagalit po sila at nagsabi, ano ang layo ng pag-aaksiyang ito? Kasi mahal po yun eh. Pabango. Yan. Magsayano! Bakit nag-aaksaya ng pabango? Sabi, may pagbibili sana yung pabango. Maganda naman yung layo niya. Pagbibili sana yun at may bibili binuhos. Bakit ibinuhos na lang at itinapon? Amen. Sabi po ng ating Panginoon in verse 10, datapot ang mahalatay na message sinabi sa kanila, bakit ninyo binabagabag? Bakit ninyo binabagabag ang babae? Sapagkat gumawa siya sa akin ng mabuting gawa. Pakinggan niyong mabuti, mga kapatid. Ano man ang ginagawa mo sa Panginoon, malaki man o maliit. Amen. Lahat yan ay mabuting gawa sa Diyos. Hallelujah. Na walang sino mang may karapatan na papagapag sa atin, magbabawal sa atin. Amen. Lahat ng mabuting gawa na gagawin natin sa Diyos. Everybody say amen. Amen. Dapat matuwa tayo kung nakakita tayo ng mga tao na gumagawa ng mabuti para sa ating Diyos. Everybody say amen. Amen. Sabi niya,
nagiging halimbawa siya. Tignan nyo, yung tataong ito. Pero siya ay physically defect, pero nangangaral ng salita ng Diyos. Buhay na buhay ang kanyang alaala, mga kapatid. Napatay na siya, pero buhay na buhay ang kanyang alaala. Why? Because he's one of the heroes of faith. Isa siya sa banal, isa siya sa bayani ng pananampalataya. Si Pastor Julian, na matagal na pong nananalangin. Alam ko hanggang ngayon sa langit, nananalangin siya. Sino pinapanalangin niya, mga kapatid? Yung kanya mga kamag-anak na hanggang ngayon hindi pa naglilingkod sa Diyos. And I am glad na nandito po kayo ngayon, praise God, para patuloy nating maintindihan na itong si Pastor Julian, kasi tumira ko dito alam mo yun na pag madaling araw, napapakinggan ko, nagpipray na siya. At pinagpipray niya yung kanya mga kapag-anakan na hanggang ngayon ay hindi pa rin malapit sa Panginoon. Hindi pa rin naglilingkod sa Diyos. 100% mga kapatid, praise God. Si Pastor Julian, nandun na sa piling ng Panginoon. Nasa langit na siya. At kung talagang mahal natin si Pastor Julian, nandito nga tayo, mahal natin siya, inaalala natin siya, di ba? Bakit hindi natin sundan yung kanyang yapak? Yung kanyang nilakaran, mga kapatid. Ay yung kanyang dinaanan. Amen. Na itong si Pastor Julian, dahil nabuhay siya ng mahirap sa mundong ito, hindi siya sumuko. Nanatili siyang matapat na naglilingkod sa Diyos. Nanatili siyang nananalangin, nagmamahal, nagmamalasakit para sa ating lahat. Lalong-lalo na sa kanyang sambahayan. Amen. Ano ba ang pinakadakilang hangarin ng isang mananampalataya na gaya ko? Ang isang dakilang hangarin na naisin, mga kapatid, na makasama din natin yung aming mga kamag-anak sa paglilingkod sa Diyos. Bakit? Dahil alam namin na mayroong impyerno. Hallelujah. Alam namin na may buhay na walang hanggan. At alam namin na ang tao, pag hindi lumapit sa Diyos, mapupuntang impyerno.